Jesus kanu nayanda patabang sa tanang na suban gitan dugo gihika sa mahal tang manluluwas matun niya makan tuzlang sa langit way ka sakit Jesus akong hikablagan sa sala kita hugasan. oh magdalay ka kanunay maglipay saway katapusan gitan dugo gihika sa mahal tang manluluwas matun niya makan tuzlang sa langit way ka sakit matun niya makan tuzlang sa langit way ka sakit. Maayong gabi mga kaigsunan, among mga higala nga nagpamati o nagtanaw karong gabi sa ato ang presentation ining usa ka semana mahitungod sa atong pagdangop diha sa Ginoo. Nining kagabion atong tunan ang lain nga topiko pagbuntog sa kahadlok, kabalaka o kahigwaos. Kasagaran karon sa atong mga naa sa palibot, naagyod ang kahadlok o labaw sa tanan ang kabalaka. Apan niini masaligon kita, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga ang atong dalangpanan nining panahon nga masamok, maulang gyud ang dako natong paglaom diha sa Dios. Dunay usa ka hitabo sa istorya sa kababaye nga nagpaila-ila ba nga diha sa sulod sa sakyanan ingon niya, ingon ang maong driver, kinsa man imong pangalan ma'am? Ingon niya, ako si Cholera. Pero kabalo mo mga higala, ang babae nga nagpasabot niya ng iyahang pangalan, ang lalaki, ang maong driver sa salakyan, nabalaka siya. Kaya diha sa lugar sa Constantinople nga ang babae nga nakahimo sa pagsaysay nga siya nagpaila-ila nga maong Cholera,
nahadlok ang lalaki. Ingon siya, kinsa ka ma'am? Siya, I am cholera. Pero sa iyahang kakurat mga higala, mga kaigsunan, ang maong babae, ningon siya nga, pero nining lugar, dili ko mo patay o mo sobra sa 5. Pero kabalo mo mga kaigsunan, mga higala, ang hitabo sa maong dapit sa Constantinople, ang maong saad sa babae, ingon niya, nga dili siya mo patay og 5. Pero ang nahitabo, 120 kabog ang nangamatay ni anang dapita. O ang maong driver mga kaigsunan, mga higala, nangita gyud siya og mga panahon nga iya to makitaan tong bayhana. Pero nagpabilin lang na dinha nga istorya tungod kay pangabli lang na sa atong mga una ang nagpabilin sa maong driver ang maong kahadlok. Tinuod na mga higala, doon na tayo kahadlok. Pero kining kahadlok, kabalaka, apan ang Diyos nga atong manluluwas, mao gyud nay musulbad sa tanan nato nga mga kahadlok. Ang dapit nga diin nga naa ang kasamok, naa ang kaguol, naa ang kabalaka, nagpasabot mga higala nga diha sa atong una-una, diha sa atong kasing-kasing, doon na lang gyoy mga butang nga nakahasol sa atong mga pagbati. Nga naman, tungod kay ang atong kaugalingon, wala na nato dinha gihatag ang kumpiyansa nato diha sa Ginoo. Nga naman, kay mismo diha sa atong kaugalingon, naa dinha nagsugod ang atong mga kabalaka. Og tungod kay kini ato gi-focus diha sa atong mga una-una, ato nalimtan ang usa ka butang nga malaumon sa atong kinabuhi, mao ang pagdangop sa Dios. And we have the assurance, ningon siya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Dili gyud ta niya biyaan, ngan dili ta niya pasagdan. Nganuman, kay masaligon mga kaigsunan, mga higala nga ang Dios nining panahon na diha sa atong malaumon nga pagtan-aw sa mga kangilad o kasamok niini nga kalibutan, ang iyahang pasalig mao nga dili gyud siya mo pasagad sa panahon nga kita manginhanglan. And one of the great Bible stories, may tungod sa kadlok mga kaigsunan, hitabo sa usa ka servant ni Elisha. Ang Syria, samtang nagunahuna sa pagdasmag sa maong dapit mga kahigala sa Israel, usa ka hari nga iyahang ang naasing unahuna mao ang pag-capture ni Elisha, mao ang pagbihag ni Elisha. Apan sa matag panahon nga ang hari sa Syria muhimo sa pagunahuna og mga movement nga sila mupalibot, anak kanindot mga higala, kay ang Dios magapahibalo gayud pinaagi sa iyang propeta. And the captain of Israel's armies dili hatag ni ana, apan ang Syrian king nga sa iyang kahadlok, mao na lang gyud iyang usa ka paagi, mao ang pagbuntog sa ilahang giunahon na nga kini si Elisha iyaha gyud nga unsaon, iyahang patyon. He brought all the forces in his mighty army to surround the city so that escape was impossible. So magkaunaw na sila nga di na gyud mitabo kay libutan. Apan ang usa ka alagad ni Elisha, samtang siya may mata sa sayo sa buntag mga higala, mga kaigsunan, iyang nakita nga ang tibok syudad nalibutan sa daghan kayo nga mga sundalo, hundreds of horses and chariots, dinha siya nibati sa iyang kahadlok. Worry filled his heart diha sa iyang kasing-kasing. O sunod niya na mga higala, samtang ta mubati na ining kahadlok, makaingon gyud ta nga ang kamatayon mao na gyud ni ang sunod. Trembling with terror, he came to Elisha. Ingon niya, agalon mao ni. Ingon pa ang balang kasulatan, naglisod siya sa pagsulti dito sa iyahang agalon. But finally, the words came out. Ingon ang maong sulugoon, unsa may atong himuon? Kabalo mo mga higala, Elisha's answer is a classic one. It provides a life-changing principle for all those who are gripped by fear. Tanan nga
Pares nato karon nga naa ang kahadlok. But it gives comfort to those who are consumed by worry and anxiety. Kung kita, unsa lang, kita masaligon lang diha sa Ginoo. Ingon siya, do not fear. Ayaw kahadlok, for those who are with us are more than those who are with them. In verse 17, despite an almost impossible situation, God was still in control. He was still on His throne. He had a solution where there appeared to be no solution. He could make a way. There were seemed to be no way. Elisha prayed that his young servant would see the angelic armies of heaven surrounding them. Walang yun na ihangyo magkaigsuunan na Elisha nga ang iyahang sulugoon, mubati o pagsalig diha sa Dios. Ngonsa, nga kung unsa kadaghanon ang iyang nakitaan nga mga sundalo nga nagpalibot nila, malaumon unta siya nga magtan-aw nga aduna pay mga linibo ka mga sundalo nga nagpalibot kanila. Usa sa hitabo sa mga disipulo sa Dios. Samtang sila mibiyahe diha taliwala sa kadagatan. Unsa ilang nakita? Usa ka dako kay nga dag-om nga mipuno diha sa kalangitan. Unya ang hangin mihinay sa paghuyop ngadto sa dako nga kahadlok nganuman. Kay diha sa ilang taliwala adunay ilang nakit-an nga dili sama nga hitabo sa ilahang paglawig. But the boat was now in the middle of the sea. Diha tunga-tunga sa kadagatan o sa katubigan, ang mga balod misugod pag ulbo sa dagko ng kayo niya ang naa sa sulod sa maong salakyan ng mga disipulos unsa na. Siyempre nitubo sa bang ilang kahadlok nga ang ilahang paglawig against sa maong hangin. Ingon pa sa balaang kasulatan sa Matthew's Gospel, nagasaysay sa sama ni ini nga saysay. Ingon niya, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Ang ikaapat nga bahin sa maong kagabhion, nga taliwala sa alas 3, sa kadlawon ngadto sa alas 6 sa buntag, og dina niya nang gabhion na, ato ni baluan. Nga diha sa ilang paglawig, imbis ang ilang biyahe, mga 2 o 3 lang ka oras, but it was a long hours, 8 long hours ang ilahang pagbiyahe nga sila gid bali-bali o kuso sa hangin unya sa ilang destination. Then ilang nagsugod diha sa ilang mga unahuna ang dako kayo nga kakapoy sa ilang kasing-kasing, exhausted kay sila sa ilang eksperyensya kung unsaon nila pagbuntog o pagbattle sa maong hitabo, and their strength was gone. Nangaluya sila tungod kay niini ang Dios mihatag sa ilahang pagluwas o pagtubos sa ilahang kahadlok. There are times in life when the battle is fierce. Kanang makahalidlok mga kaigsuunan nga ang atong mga pagsulay sa kinabuhi, ato bation nga dili na nato sarang nga matindugan. And the storms rage all around us, and we're exhausted with the battle that we feel that we cannot fight any longer. And here is the incredible good news. Jesus, during this time, what was He doing during this intense struggle? Kanang sa ilahang kabalaka, sa kapuno, sa ilang kadlok, kay wala man si Ginoong Hesus dina sa ilang presensya. Unsa may nga naa sa ilahang mga unahuna? Apan si Ginoong Hesus, samtang wala din na sa ilahang presensya, si Ginoong Hesus is, He was praying for them. He was asking the Father to increase their faith, to give them strength to face the storm, to give them courage to go on. Ginani mga kaigsunan ang pag-ampo sa Ginoo samtang naata nagaatubang sa dako nga pagsulay sa atong kinabuhi. Siya day nagaampo nga kita unsa mamalig-on kita sa ato ang pagtuo. Diha sa pagkuso-kuso sa atong mga pagsulay sa kinabuhi, no? Nagampo ang Dios nga unsa ta? Nga magmadasigon ta sa ato ang pag-alagad. And Jesus knew that what they did not know. Wala ta makabalo makaigsunan kung unsa ang naa ni Ginoong Hesus sa panahon nga kita naa sa problema. And the cross was coming. And the storm that they were going through now would increase their faith
for what would lie ahead. Diha sa unahan, ang Diyos nagaandam, nasayod ang Diyos mga kaigsunan nga diha sa unahan sa atong mga pagsulay sa atong kinabuhi. In the storms of life that we face daily, Jesus is preparing us for greater crisis that will break upon our world in the future. The disciples saw the storm. Jesus saw them. Their eyes were fixed upon the waves. Jesus' eyes were fixed upon them. Blowing winds and the overwhelming darkness, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. In verse 27. Have you ever noticed how many times Jesus says, be of good cheer? Throughout the Gospels, Jesus uses the expressions of good cheer and do not be afraid repeatedly. Jesus is the answer of the overwhelming thirst that consume our energy. Doon ay mga panahon, mga kaigsunan, nga ang atong, diha sa atong kalipay, adunay muagaw na ini. Diha sa atong may panlawas na muagaw na ini, ngadto sa mga balatian. And first, and fear must give way to faith as we adjust our focus. For fear is an emotion. We cannot necessarily control our emotions. And emotions come and go. Atong pagtuo, mawasama man sa ato ang kinaiya. Faith is trust in God as a well-known friend. Believing that He loves us and will never do us any harm. Mao gyud nay dako nga handom ang kaigsunan sa Dios atong kinabuhi. Nga samtang kita anaa sa dako nga pagsulay sa kinabuhi, naata sa dagko nga mga problema, ang Dios dili gyud kabalo munsa mudaot diha sa atong kahimtang. Hinuon siya mutabang sa panahon kita nga naata sa kalisod. A personal illustration of trust, mga kaigsunan, samtang kami ni adto mi sa Humonhon. Kanang isla diha nga nagatubang sa east. Diha mangani na niagi si Magellan. Samtang niadto mi dito, no, kay mamalit lagi mi og motor nga second hand from Japan. Mga 3 to 4 hours ang biyahe. Usa sa among mga kauban, si Brother Rohel Cabonegro ug si Pastor John nga Salyuman. Pagkita nila sa kuan, nagbitbit ko og medyas nga itong. Nangutana sila sa ako, Pastor, unsa man nimo nang kanang medyas nga itong? Ingon ako sa ilaha, ako ni siyang suoton dito sa laod kay basi og malunod ta. At least ang shark dili kay makakita sa lapalapan ako. Okay, mao ni ang pagdipinsa diha sa kuan kung malunod. Kay dagko ra ba din ha ang mga balod. Pero kabalo mo, mga kaigsunan, si Brother Rohel Cabonegro ug si Pastor John Salyuman, nag-secure gito sila og kining itom nga medyas kay para pod sa ilaha laging nabatian nga istorya gikan ako. Nabalaka gyud sila. But personally, I trusted God. No? No one from us could stand to urinate. Imagine, lisod kaayo. Mangihi ka diha, dili nakakatindog. Kay pertindag kuha sa balod. Kay kini laging gusto lagi mo angkon og butang. Kung asa ka naglingkod, diyan ka mangihi. Mo to one time nangutana siya, ingon si Pastor Salyuman, saon na to pag-ihi din eh. Ingon na si Sir Manatad, ayaw na pangita og laing kaihian nimo. Asa ka naglingkod, pangihi diha kay wala mahulog ka din sa kuan, dagko as balod gamera na itong baruto. Lisod kayo ang kahimtang. Mo na sikaw gunahon kung unsa pod ang hadlok sa gibati sa mga disipulo samtang sila miatubang niini. Pero nituo ko magkaigsunan og kahadlok. I believe fear. He is bigger than our doubts. He is larger than our questions. But ang sekreto mora gyud to invite Jesus sa atong kinabuhi. When Peter kept his eyes fixed on Jesus, he walked on water. Samtang siya nagatutok, diya kang Ginoong Hesus, nakahimo siya sa paglakaw sa tubig. But something happened to him that often happens to us in the storms of life. Peter lost his sense of focus.
In verse 30, nagdugang diha, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And when Peter kept his eyes fixed upon Christ and trusted his word, he walked on water. When he focused on the waves and treacherous situation he was in, he sank. Nga naman, either we look at our difficulties from our earthly perspective with our human reason and weakness, or we look through the eyes of faith at the promises of God. Unsa man, will be dominated by fear. We sink. And the sinking of our spirits is the result of the sinking of our faith. We fear when we forget. Wala na magkasusubo, magkaigsunan sa kahimtang sa atong kinabuhi. Kay kung sa diha nga kita, makalimot na ta, no? Makalimot na ta si Ginoo. Diha na musugod ang atong mga pagduduha, atong kabalaka, kaguol sa atong kinabuhi. When Peter began to sink beneath the stormy sea, there was only one thing that saved him. It was not his skill as an experienced fisherman. It was not his knowledge of the Sea of Galilee. It was not his wisdom in solving problems. And it was not his ability to swim back to the boat. As Peter began to sink, he cried out, "Lord, save me!" O diha sa versikulo 30, mga kaigsunan, ang Diyos, no? Ang Diyos o ang mga eyewitnesses sa panahon nga si Pedro mioslob diha sa tubig o sa panahon nga diin siya pagsyagit niya nga Ginoo luwas ako, adunay mga mata, mga kaigsunan nga nakakita sa experience. And that Matthew was an eyewitness to this miracle. He writes from first-hand experience. Yan ang gisulat tungod ngay ansaman uban siya ni anang nga experience siya. And Matthew was in the boat watching the entire scene play out. And in Matthew 14:31, he writes, "And immediately Jesus stretched out his hand and caught him." Alsa siya sa ibabaw. Mga kaigsunan, when Peter cried out, Jesus immediately responded. Jesus is there in the storms of life. He is there when the waves are high and the night is dark. They will be filled with fear. Ang kadlok, mga kaigsunan nga ilahang na-experiensyahan nga ang ilang mga kaugalingon, no? Kung ang agda sa atong mga hunahuna, sa atong mga kasing-kasing, kung si Ginoong Hesus maingon, tanaw kamo kanako, tanaw kamo dinhi sa ibabaw, dinhi sa langit. And when we look to heaven's sanctuary, we see Jesus and discover strength in His promises. In Christ, we find confidence. In Christ, we experience assurance. In Christ, we are lifted above life's uncertainties and concerns. And our hearts are filled with security in the one who loves us with an everlasting, undying, unfathomable, exhaustless, endless love. The Bible says, do not fear, or fear not, repeatedly. The Bible uses this expression, and that one author has counted 365 times that fear not or similar expressions are used throughout the Bible. That is one day, every day of the year. Kung kana gisulat magbalik-balik mga kaigsunan sa 365 times sa tibuok balaang kasulatan, nagpasabot nga adunay matag usa ka bersikulo kada adlaw musaysay nato nga moingon ayaw kahadlok diha sa Dios. And God has the entire calendar year covered. He promised us, and He invited us to rest in His love, trust in His grace, and rejoice in His power. Amen. Niini mga kaigsunan, kung sa diha ato makita nga naa sa atong mga kasakit o mga kaluyahon, diseases all around us, we need not fear because Jesus is with us. Earlier in the book of Isaiah, He inspired, say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Isaiah 35:4. Why don't we need fear? The reason we are not afraid is not that we believe we will never get sick. We are free from paralyzing fear. Other virus, natural disaster, calamity, or nuclear war will not destroy all life on planet Earth. Pero lang,
sa atong mga hunahuna, naalantay dako kaayo pod nga pagbati sa kabalaka. But when we have the promise of Jesus' return, we see famines, we see earthquakes, we see the rise of nuclear war, we see the potential of nuclear disaster, we see climate change, we see pestilences taking the lives of thousands. In Revelation 21:4 and 5, John writes, "And God will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, nor sorrow, nor crying, and there shall be no more pain, for the former things have passed away." Then he who sat on the throne said, "Behold, I will make all things new." We believe in the blessed hope in Titus 2:13 that Christ is coming again. So we look beyond what is to what will be. We look beyond today, tomorrow. We look beyond sickness to health. We look beyond the pestilences that are carried through the air to the pure air where there will be no more pestilences. He is calling us to totally depend upon Him. He is revealing to us that there is no certainty in the world we live in. Christ is our assurance. He is our security. He is our Savior, our Redeemer, our Deliverer, our coming King. What does this virus do when we see it spreading so rapidly? It calls us to our senses. Mga kaigsuunan, ang Diyos nga naa kanunay nagatanaw sa atong kinabuhi that this world is not all that there is. Christ is speaking us to you and to me. Our lives are fragile. Every single one of us lives in these fragile earthen bodies, but beyond what is, there is something better yet coming, and that is the glory. Overcoming fear, worry, and anxiety of Christ, and there is something worth living for beyond this life, and that's Jesus Christ. Allow Him to fill your heart, to take away your fears, strengthen your faith, resolve, and prepare for His Son return. May the Lord will bless us this evening. Mga kaigsunan, mga higala, samtang diha sa atong kabalaka, diha sa atong mga kabalaka, kaguol, o mga problema sa atong kinabuhi, maulang gyud ang masaligon sa pagtutok, tanaw dia sa kalangitan, sa pagsalig dia sa Dios nga sa panahon nga kita anaa sa dako nga problema, ang Dios nagatanaw kanato og siya nagatabang kanato sa molabot nga adlaw nga kita gayud iyang luwason. Daghang salamat, ang Dios magabendisyon kanatong tanan.